The global population and mobility. Global population mobility is related to demography, global migration, global city. The global demography. Demography, the statistic study of human population responds to several factors such as birth, death, migration, and etc. This is the concerns of study of population in global population. Ito yung mga may birth, date, migration, etc. Ito yung nagsasalamin sa population ng buong mundo. Sa isang mundo, kung gaano ba karami yung pinapanganak, yung namamatay, o, tapos immigration, kung gaano ko sila katalino, tapos ano yung mga trabaho nila doon, tapos sa mga lugar nila, ano yung sitwasyon, kung mas marami ba kung yung babae o sa lalaki, mas marami ba sa matatanda o sa mga bata sa isang populasyon. This is the global demography. The demographic trends are important since various demographic group are impact over time from the fluid economic, cultural, and political change in their community. Katulad sa Japan, inaano nila na sa isang Japan, mas mas marami ang mas matatanda. Kaya inikayat nila ang mga tao na dumagdag ng populasyon kasi mas dumadami na matatanda, wala na silang next generation. Pero sa China, ini-encourage nila yung mga populasyon nila doon kasi marami na masyadong tao sa China. Kaya inaano nila na isang pamilya, isang anak lang. Pinapunti nila yung populasyon nila kasi sobrang dami na. The global demography. Large companies often conduct demography research to determine and best capture and target audience. It's the valuable to know currently customer and where the potential customer come then come from. Sa the global demography, sa large companies of audit, mahalaga dito yung mga product kung kung sino ang bibili, kung bata ba o matatanda, ayun ang target audience nila kung mabili ba. Kaya mahalaga sa isang the global demography, ito ay pinamalaga sa mga business. The global demography. The demographic transition model is the general description of refer to changing pattern, mortality, fertility, and growth rates and societies moves on a demography regime to another. Mamaya may makikita tayo ng yung mga program. The global demography developed Frank Weinstein. The theory originally involved four stage and mga stage pre-transition, pre-transition stage 1, early transition, late transition, post-transition. Ito yung mga ito yung stage 1. Stage 1 characterized by balance between birth rates and death rates. This situation was true of human population up until the late 18th century when the balance in Western Europe. Kung ito sa stage 1, ilan ba yung mga pinapanak sa isang araw o ilan namamatay sa isang araw sa isang bansa,
Sa isang bansa natin, kung gaano ba kabilis ko population, kung kada minuto, gaano, kada minuto ilang ba yung pinapanganak, ilang ba yung namamatay sa isang mundo o kaya sa isang bansa. Kaya kailangan nila, ina-average nila yung mga sa araw-araw. Binibilang ng mga tao kaya kailangan bilangin yun para makita nila kung kung balance ba talaga ang kung balance ba talaga sa isang mundo. Death rates were very high at all time in this stage due to lack of knowledge of the served presentation of pure and original foods research preparing with birth rates suspend suspected to cause of this the non-system family planning conception. Mataas ang death rate kasi sa 18th century kasi may war, mahirap, hindi pa hindi pa nagagawa yung gamot, kaya marami nagkakasakit, kaya konti lang ang population dati. Kung kundi kumbaga sa ngayon napakarami. Katulad sa 'di ba dati sinasaka pa mga Pilipinas. Kaya konti lang population kaya pupunta sila dito para tumira sila dito na magkatao. Sinasakop tayo. Marami na namamatay dati. Pero ngayon, sobra-sobra na yung mga tao sa population. Katulad dati, walang gamot sa bulutong. Yun. Diba? Katulad ng nakaraan sa pandemic, wala tayong gamot. Vaccine card lang talaga. Sa stage 2 na tayo, death rate begins to fail as the birth rates remain high, creating a large gap between the rate causing the population of grow rapidly. The phenomenon usually refer of population explosion. Siyempre, ang nangyari kasi sa daigdig na nabawasan yung digmaan, marami ng gamot na discovery katulad para matigilan ng pagkalat ng sakit sa lagnat. Meron na tayong measurement para kung may lagnat ka ba o wala, may init ka ba. Meron na tayong mga makina. Sa food preparation din, maganda rin kasi natatabi na natin yung pagkain, meron na tayong refrigerator, 'di ba? Na ano na natin. Konti na lang ang sira, marami nang nagagawa na natin ng paraan upang makaiwas sa gutom para mai-imbak yung pagkain. Yung negative effect, dumami na yung tao kasi sobrang dami ng tao, hindi na nating alam kung paano i-balance ang population. Decline, decline in death rate is the just unusually due the significant improvement in public health and improvement in the food product agricultural practice were improved the agricultural revolution. May, mas naging madali na improve na katulad ng MRT, train. Yan. Hindi na tayo mahirapan ng pagkain kasi may barko na tayo. Dito tayo sa stage 3. Population moves toward stability as birth rates start to decline. The rates of population growth decelerate. Pagdadagdag ng birth rate, kailangan changes of birth rate is result
of the development is instructive, increase the literacy, the improvement, which lower child bearing the motherhood, measure of the status of human and urbanization, urbanization, urbanization since living raised in cost of having children to a family. Lahat ng populasyon, syempre, natigilan yung mas maraming digmaan. Tapos, konti na lang namamatay. Katulad sa gamot, bumagal ang death rate. Pero, konti-konti natin kinukontrol yung mga, kasi, kinokontrol natin yung pagdami ng tao. Katulad ng meron tayong condom, that pills, para hindi mabuntis yung mga babae. Stage 4, characterized by the stable population case or low death rates population group is reliable of even enter the decline. Katulad sa Japan, kinukontrol nila yung mga tao, yung mga pagdami ng tao. Konti lang yung namamatay, mas marami sa Japan yung mga matatanda na. Kasi sa Pilipinas, tayo maraming maliit lang bansa natin pero napakarami nating population dito sa Pilipinas. The change of due the lower rates of disease, the higher production of food. The change in birth rates in major possible improvement, contraception of women gaining more independence of work opportunities. Mas marami na na gumagamit ng condom, ng pills. Tapos sa atin nagiging busy na yung mga tao kasi may workaholic sa pagtatrabaho. Movement of people form one continent, another and form one country, another has occurred throughout history. These movements are now a part of the global process of reshaping society and culture. Ng mga tao kaya nang mag-travel sa iba-ibang lugar kasi may eroplano na, di ba? Mabibilis na transportation. Pero sa atin naman kasi, konti lang yung mga Pilipino na pupunta sa abroad. Kasi mas kinuha nila doon para magkapera sila, makabiyahe. Konti lang may kakayanan sa atin na ma-travel kasi nga ang value ng pera natin masyadong mababa. The global migration mobility refer the movement of people from place to place or job to job on social class and social class. Meron tayong place mobility kasi dati mobility katulad ng kunyari dati, di ba, taga-probinsya ka. Ngayon, pupunta ka Manila para makapagtrabaho, para makapagtrabaho. Katulad ni Pacquiao, 'di ba? Dating mahirap, ngayon yumaman. Ayun ang ibig sabihin ng mobility. Migration is the active process of moving from one place to another with the intention of staying at the destination permanently or long period of term. Pag umisa pag bumisita ka sa ibang bansa, hindi migration ang tawag doon kasi bumabalik ka sa 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 tinitiran mo. Ang migration, kunyari dito ka sa Pilipinas tapos pumunta ka sa ibang bansa,
Tapos, pupunta ka ibang bansa, doon ka natitira. Ibig sabihin, residence ka na doon. Immigration is the act leaving of resident country of the place of residence with the intent to settle elsewhere. Ito eh. Eh yun, katulad nga yung sinasabi ko, sa ibang bansa, eh, parang di ka na resident dito, lumipat ka na sa ibang bansa, gusto mo na sa sa ibang bansa tumira. Dito naman tayo sa immigration, movement of the people into destination which they are not natives or does not process citizenship in order settle reside. Yung immigration, ito yung mga papasok ka pa lang sa ibang bansa, ayun ang immigration, is movement of people into destination which are not natives or that possess citizenship in other settle of resident. Punta ka lang sa ibang bansa, papasok ka pa lang, parang maano ka pa lang na on, on the way, parang ganun, on the way. O kaya, on my way, on the way, mga ganun. Ayun ang immigration. The global migration. Migration internal population movement within a country. Siyempre migration pa rin yun, yung paglipat ng tao sa one place to another, another, another country. Na lumalabas sa country, na lumalabas sa bansa. Pag sinabi natin rural urban migration, ibig sabihin, lumilipat yung mga tao from rural place to urban place migration. This is the rural urban migration. Ang trend kasi dati sa mga katulad na bayan, baryo, pag sa probinsya diba dati, mga developed country like Manila, mataas yung tempo kasi maraming maraming building kasi maraming trabaho doon. Ayun ang rural urban migration. Counter urbanization. So, migration international naman. Immigration international naman, population, movement across national boundaries. Ito yung mga nangingib bansa, mga international katulad sa US. Ito yun. Kaya pupunta ka sa taga Pilipinas ka, bigla pupunta sa US. Ito yung immigration international. O kaya sa madaling salita, nangingib bansa. Settlement migration, ito yung mga tao doon na naninirahan, resident. Contract migration, ito yung mga nagtatrabaho ka lang. Kasi meron kasi mga trabaho, tumatagal yung mga taon na kontrata, nag-extend. This is the contract migration. Parang kontrata mo kunyari, last 2 years. Pero pag less than 2 years, hindi siya contract migration. Ito yung mga na-persa umalis sa bansa nila. Yung previous forced migration naman, ito yung mga umalis sa bansa, ito yung mga mm, yung na malupitan sa isang bansa nila, sa sariling bansa nila. The global migration economic reason, lack of employment opportunities, the slow of the well-paid job is widely country lack of educational institution across the development countries powerful driver international migration. Ito yung bakit ba kailangan ng mga Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa? Siyempre, alam naman natin na para ano yung kita nila, mas malaki. Tapos mas magandang trabaho, mas malaking kita para mapadala dito sa ibang bansa.
political political reason. Better access to service such as medical facilities, education opportunities, entertainment. Ito yung mga yung mga syempre ito yung mga nanghihikayat para pumunta sila sa ibang bansa, employment opportunities, di ba? May trabaho, better standard of living. Ayan, magandang pamumuhay, better access service such as medical facilities. Ayan, educational, magaganda, magagandang trabaho, entertainment, yan, 'di ba? Ito yung naging kahit sa kanila para lumipat sa ibang bansa. The global migration, Europe, Northern America, Western Asia, and Australia, Oceania will net receiver of the international migrants, while 10 countries will send their 14 countries will see a net inflow of more than 1 million migration. Siyempre, ba't sila gusto pumunta sa bansa na yun? Siyempre, nandun yung mga mayayaman sa Europe, America, Western Asia, 'di ba? Doon lahat yung mga yung mga anong mga upgraded na bansa. Some of the largest ay migratory movement na driven violence, security, armed inflict of Syria, Venezuela, and demand for migrant worker, Bangladesh, Nepal, and Philippines. Ito yung mga, syempre, yung mga ibabasa, dito sila kumukuha ng mga worker. Katulad sa Pilipinas, dinadala nila doon upang makapagtrabaho ng o kaya magandang kita. Yun na. Thank you for thank you so much for thank you so much